Isang nakakahilakbot na araw. Sinong hindi titindigan ng balahibo kung sakaling mananalo ka ng milyon-milyong salapi dahil sa pagtama sa loto? Raket nga lang ba ang mga resulta nito o sadyang isa itong swerteng nakatadhana para sa iilan? Matatandaang noong Oktubre sa nakaraang taon, naging questionable ang pagkakapanalo ng 433 bettors sa Grand Lotto 655 na kung saan 236 million pesos ang prize money sa winning number combination na 094536271854. Ayon sa mga balita, tinatayang 545,000 pesos ang matatanggap ng bawat isang winner kung hahatiin umano ang jackpot prize ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Maraming natuwa at nagdiwang, subalit kaduda-duda umano ang pangyayaring ito ayon sa isang senador. Sa isang artikulo, ang naturang prize money ay doble ang halaga kung ikukumpara kasi sa average annual per capita income ng Pilipinas kasabay ng pananatiling confidential ng mga pangalan ng mga nanalo. Sa kabila ng pagiging questionable lalo sa integridad ng ahensyang namamahala sa lottery, iginiit naman ni PCSO General Manager Mel Robles na bagamat bukas ang tanggapan sa anumang investigasyon ay nananatiling walang mali sa naging resulta nito. Dito na umusbong ang ikangay kahalintulad na senaryo na kung saan halos lahat ng tumaya sa loto ay nanalo? Gaano nga ba kaposible ito? Panoorin bago magbigay ng komento. Ako po si Red at ito ang Haunted History. Sa oras na isinusulat ang script o hindi naman kaya'y umeere ang episode na ito dito sa ating YouTube channel, 3 winners ang maghahati-hati sa tumataginting na 108,072,834 pesos na jackpot prize sa Lotto 642 na may winning combination na 04, 22, 07, 10, 29, and 14. Wala pang nananalo sa Ultra Lotto 658 na may jackpot prize na 49,500,000 pesos at maging sa Super Lotto 649 na may jackpot prize naman na 510,366,910 pesos and 40 centavos. Sugal kung maituturing, subalit hindi maitatangging nananatiling pag-asa para sa patuloy na tumataya ang loto sa Pilipinas. Ayon pa sa ilan, tila tugon sa dasal ang loto upang pansamantalay malimutan ang lumalalang inflation at maging korupsyon ng mga ganid na opisyales ng pamahalaan. Matatandaan na isang Spanish Christmas lottery sa maliit na bayan ng Sodeto sa Spain, ang El Gordo o The Fat One, ay ginanap at naging kaabang-abang na tradisyon at halos 2 siglo na daw itong ginagawa sa lugar. Sa naturang lottery, ido-draw ang 5-digit numbered tickets na may bilang mula 00000 hanggang 99999. Sinasabing maaaring magkaroon ng 100,000 unique ticket numbers at pwede umanong maiimprenta ng makailang ulit ang mga numerong nabanggit kung kaya't series ang tawag nila rito. Sa naturang sistema,
maaaring bumili ng tiket ang isang individual na naglalaman pa ng pare-parehong 5-digit number combination. December 22, 2012, nang ibahagi sa humigit 70 pamilya sa nabanggit na maliit na bayan ang mga lottery tickets. Ang lahat ng mga residente ay bumili ng tickets na may pare-parehong number combination. Sa balita, umabot sa $950 million ang halaga ng first prize na kung i-convert sa Philippine peso ngayon ay aabot na sa 52,756,719,064 pesos and 55 centavos. Sa nasabing taon, pahirapan pa umano ang pagbebenta ng lotto tickets sapagkat nagkataon na ang kanilang bansa ay nakararanas ng krisis sa ekonomiya at matinding tagtuyot kasabay ng pagkalugi at pagkalubog sa utang ng halos karamihan sa mga magsasaka, kung kaya't kahit ang pinakamurang ticket ay hirap pa umanong bilhin ng ilang residente. Matatanda ang karamihan sa mga naninirahan sa gatuldok na bayan ng Sudeto ay mga magsasaka at unemployed construction workers. Sa detalye, $26 kada ticket ang halaga nito. Sa saliksik ng Team Haunted History, kada taon ay nagbebenta at namamahagi ng lotto tickets ang Sudeto Homemakers Association bilang fundraising activity na karaniwang kumikita pa ng $1,300 o katumbas ng 54,600 pesos kung pagbabasihan ang naging palitan ng piso at dolyar sa taong 2012 na umaabot lamang sa 42 pesos kada isang dolyar. Ang halagang nalilikom ng asosasyon ay siyang ginagamit nila sa kanilang local festival celebration. Sa dagdag pang saliksik, taong 1812 nang magsimula umano ang El Gordo at naging patok sa kahit saang lugar sa Espanya simula noon. Sa nabanggit ding taon, palagian nang sinisimulan ng mga residente doon ang kanilang umaga upang panoorin ang televised coverage ng Lotto Draw at dito nga lumabas ang resulta. Noong 2012, ang mga winning number combination ay 58268. Isa sa mga mapapalad na nanalo ay si Jose Manuel na nag-uwi ng limpak-limpak na 400,000 euros o katumbas ng 24.3 million pesos na halos hindi rin makapaniwala sa nangyari. Gayon din ang 67 anyos na dati ring alkalde ng bayan na si Rosa Pons na nakikinig lamang daw sa kanilang radyo upang malaman ang resulta ng loto ng taong yon. Pagkarinig umano sa winning numbers, agad ay tumakbo daw siya papalabas dahil sa labis na tuwa at inanunsyo pa nga nito sa kanyang mga kapitbahay ang naging resulta at ang kanyang pagkakapanalo. Gumamit pa nga umano daw siya ng megaphone habang sumisigaw sa labis na tuwa. Nagkayakapan pa umano sila ng kanyang malalapit na kapitbahay hanggang sa napagtanto nila na hindi lamang pala sina Jose at Rosa ang nanalo kundi halos lahat ng residente sa bayan. Ayon pa kay Rosa sa kanyang panayam sa Euronews, inilahad niya ang katuwaan nang malaman ang pagkapanalo kahit hindi pa umano niya alam kung magkano ang total na kanyang malilikom na premyo. Basta't masaya lamang daw siya nang malamang nanalo siya at meron siyang tiyak na maiuuwi na porsyon sa total jackpot prize ng loto nila. Sa detalye, sinasabing agad na nagtungo ang ilang housewives sa mga salon
upang magpaayos agad ng kani-kanilang mga buhok, subalit walang humarap sa kanila ni isang salon workers sapagkat maging ang mga ito pala ay abala rin sa pag-claim ng kanilang mga napanalunang premyo, kung kaya't nagmistulang day off ang araw ng Pasko ng taong iyon. Parehong araw kung kailan nila nalaman ang winning number combination. Sa artikulong inakda ng Esquire, napag-alaman na isa sa mga residente ng bayan na nakilalang si Marie Carmen Lambea ang nagmabuting loob pa para bentahan ng tiket ang kanyang mag-asawang kaibigan. Subalit dahil din sa kawalan ng trabaho ay tinanggihan ng mga ito ang alok. Subalit nang lumabas ang resulta, agad ay tinawagan ng anak ng kanyang mga kaibigan ang anak rin niyang lalaki at dito nga'y nagtanong kung sakaling pwede pa daw nilang bilhin ng tiket. Pumayag naman si Lambea at winikang sadyang itinira daw niya para sa dalawang mag-asawang kaibigan ang tickets na iyon. Nag-iyakan pa umano sila matapos nun. Sa lathala ng New York Times, tinawag pa ito bilang a rare bit of happy news sa kabila ng krisis na kinahaharap ng Spain ng mga panahong yun. Sa parehong artikulo, tinatayang 28.9 million pesos ang naiuwi ng mga bumili ng multiple tickets katulad ni Jose Manuel Penella Cambra na kanya namang inilaan sa pag-develop ng kanyang irrigation system at ang iba naman ay ipinambayad niya sa kanyang mga loans. Habang para sa mga residenteng iisa o dadalawang tickets ang binili ay nag-uwi rin ng 7.2 million pesos na siyang itinuturing ng pinakamaliit na halaga ng premyo. Sa gitna ng pagdiriwang ng lahat, isang Greek filmmaker na nakilalang si Kostis Mitsotakis ang tila olat sa naganap makarang hindi umano bumili ng tiket ng taong iyon sa paninindigang hindi daw siya katulad ng iba na obsessed sa kahit na anong lottery. Sa panayam ng The Guardian, inamin niyang lumipat lamang siya sa Sodeto upang sundan at hanapin ang kanyang girlfriend na ngayon ay kanya ng ex. Hindi man niya nahanap pero nanatili na lamang siya sa bayan at piniling manirahan sa isang maliit na barn. Ayon sa New York Times, dahil sa tila nasa boundary na ng Sodeto ang kanyang tirahan, ay maaaring hindi rin siya naikutan sa kanyang lugar upang siya ay mabentahan ng lotto tickets. Subalit kahit umano may umikot daw sa kanyang tahanan, iginiit pa rin niyang hindi siya bibili ng ticket. Kwento pa nga niya mula sa isang panayam, masaya siya sa kanyang mga kababayan at sa napanalunan ng mga ito. Masaya kung sakaling isa rin siya sa mananalo pero hindi naman siya nanghihinayang, dagdag pa niya. Sa pareho ring panayam, inamin niya na dahil daw sa pagkakapanalo ng mga residente sa Sodeto at halos lahat ay masaya ng sandaling iyon, nakatatanggap din daw siya ng ilang tawag mula sa mga nagkaka-interes na bilhin ng porsyon ng kanyang lupa. Subalit mariin naman niyang tinatanggihan upang maiwasan din daw ang ikangay bidding wars. Dagdag pa niya, "This is a small village and you don't want bad feelings." Since isa nga siyang filmmaker, ang ginawa na lamang niya ay nagtungo sa sentro ng bayan at doon nga'y kanyang ididokumento ang selebrasyon sa pagkakapanalo ng halos lahat sa kanyang mga kababayan at nagpasya pa nga siyang gawan ito ng dokumentaryo kalaunan. Subalit sa kabila ng lahat ng kasiyahang natamo ng bayang ito, mabilis kumalat ang balita hanggang sa makaabot at matunugan na ito ng mga bankers at lalo ng mga realtors ang pagkakapanalo ng halos lahat ng residente ng bayan. Agad ay nagtungo daw ang mga ito
upang doon ay alukin ng mga residente ng investments, negosyo, home furnishings at maging ng ginto. Subalit mas pinili ng mga lottery winners na ilaan ang kanilang premyo upang makabili ng mga bagong tractors at iba pang gamit sa bukid na siya naman nilang magagamit sa mahabang panahon. Sa isang panayam sa telebisyon, isang hindi pinangalanang residente ang natanong ng media kung ano ang kanyang bibilhin mula sa kanyang napanalunan at ang kanyang isinagot lamang ay chisel. Iginiit naman niyang mali ang iniisip ng karamihan na kapag mananalo sa lottery ay ura-urada rin silang magbabakasyon sa kung saan. Hindi umano ganito ang gawi sa kanilang bayan sapagkat mas pag-iigihan na lamang nila umano ang kanilang pamumuhay sapagkat ang lahat ng mga tiga roon ay obsessed sa fieldworks bilang kanilang propesyon. 5 taon ang lumipas at muling binalikan ng isang media network ang mga residenteng naging milyonaryo dahil sa El Gordo upang sila'y makumusta maging ang pagbabago sa kanilang mga pamumuhay. Sa kanilang panayam, maging sa kanilang pag-oobserba, lumalabas na nananatili at hindi pinabayaan ng mga nanalong residente ang kanilang mga trabaho sa bukid, maging ang lawak ng sinasaka nilang lupain. Hindi umano mahahalatang milyonaryo ang mga ito sapagkat hindi mo kakikitaan ng pagiging magara. Sa Pilipinas, matatanda ang October 14, 2018 nang lumobo sa 1.18 billion pesos ang jackpot prize ng Ultra Lotto 658 simula nang mailunsad ito noong 2015. Kinalokohan ng milyong mga Pilipino at mananaya ang premyong maituturing ding all-time high sa kasaysayan ng loto sa bansa, subalit 2 ang nagwagi makaraang maswerteng tamaan ang number combination na 40, 50, 37, 25, 01 at 45. Sa tala na nakalap ng Team Haunted History mula sa datos ng PCSO, nang mailunsad ay tinatayang 50 million pesos ang inisyal nitong premyo. Noong 2017, 3 ang naghati sa 286 million pesos na jackpot. Mula 2015 hanggang sa kasalukuyan, 37 na ang nagwagi sa Ultra Lotto 658. Sinasabi pang 1/28 million ang tsansa na manalo sa Grand Lotto. Kung pagbabasihan ng mga inilalabas na analytics, kung kukwentahin kung ilang kombinasyon ng mga numero ang maaaring lumabas sa pagpili ng 6 mula sa 58, lumalabas na may 40,475,358 na posibleng kombinasyon ng winning numbers. Ayon sa mga eksperto, mali at hindi rin umano lumalaki ang posibilidad o tsansa na manalo ang isang individual o bettor kapag 2 beses itong tumaya dahil nga 40 million ang posibleng kombinasyong lalabas. Dagdag pa ng mga ekspertong ito, kapag bumili ka ng 2 lotto tickets at magkaiba pa ang ginawa mong kombinasyon, ang sinasabing odds of winning instead of 1 out of 40 million ay nasa 2 out of 40 million. Kaya mas malaki pa rin ang tsansa na hindi mo makukuha ang kombinasyon, kung kaya't sinasabi din ng mga ito na kung gusto mo talaga na sure win ka sa loto, ay kailangan mong bumili ng 40 million tickets. Hindi rin daw epektibo ang ginagawa ng halos karamihan sa mga mananaya, lalong-lalo na ang pagpili sa mga numerong may kinalaman sa kanilang birthday, mga anniversaries o kaya kahit na anong espesyal na okasyon o event sa buhay. Sapagkat kung pagbabasehan ang mga numero sa kalendaryo,
nililimit mo daw ang iyong chances of winning hanggang 31. Kaya maaaring tama ang isinasaad ng mga eksperto sa numero na mas mataas ang posibilidad na makilala ng mga single na lalaki o babae ang kanilang special someone or forever kesa manalo sa loto. Maaaring tama din ang kanilang sinabing mas malaki ang tsansa mong tamaan ng kidlat kesa manalo sa loto. Haunted History. At inyong natunghayan ang ating pagtalakay sa medyo light topic patungkol sa kasaysayan ng pagkapanalo sa loto ng halos 70 pamilya sa isang maliit na bayan sa Spain. Maaaring hindi mo aakalaing posible pero tunay na nangyari. Kung nagustuhan mo ang ganitong tema o episode, iwanan mo lang kami ng komento o kaya naman ay karagdagang detalye o correction kung sakaling may mali sa aming mga nabanggit. Pwede ka ring mag-iwan ng topic suggestions at ilapag lamang ito sa comment section. Pindutin ang subscribe button at ang notification bell para sa susunod pang Hilakbot Haunted History. Ako po si Red, ang boses sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories, Sindak Short Stories, Red Diaries Tagalog Love Stories at Pulang Likido Animated Horror Stories. Hanggang sa muli.